So ayun na nga mga idol, so magandang hapon po sa inyong lahat mga idol. So panibagong araw, panibagong video naman po tayo ngayon mga idol. Pero hindi tayo na mag-unboxing mga idol. Kung nakikita nyo dito sa tabi ng aking camera, meron po kayo dyan makikita parang scope. Actually, scope po yan. So ngayon mga idol, itong video na to, isusubukan natin yan mga idol. Ngayong umaga, o ngayong may araw pa, and mamayang gabi. So itong scope natin mga idol na to is night vision scope po yan. Mega Ori 5. So ito po yan mga idol. Yan. So, gawa ng nasira nga yung ating NB. So, akala ko sira yung ating NB mga idol. Hindi pala. Yung sira niya is, ito. Yung battery na gamit natin. So, parang yung battery life na gamit natin mga idol is medyo bumigay na din. So, sa flashlight na lang siya gumagana. Kasi dito mga idol sa unit natin na bago, sinubukan ko din itong battery. Pero ganun din yung resulta niya. Madali din siyang mag-lowbat mga idol. So, ngayon mga idol, papakita ko sa inyo mga idol kung ano itong unit natin. Tapos, try natin yung i-record kung anong kaya nating makunan. At pwedeng i-test fire na din natin yung ating unit para makita natin kung akma ba siya sa ating ginagawang zeroing. So, kung susunod ba siya. Kasi, itong scope mga idol na to is meron na po siyang crosshair. So, ayun mga idol. Sana po ay supportahan nyo po itong video mga idol. Stay tuned lang kayo at papakita na natin yan. Mga idol, so ano nga ba ito mga idol? Ito po ay M550-850. So, ito po ay isang night vision scope. So, ito mga idol, meron tayong makikitang manual. So, sa manual mga idol, madali mo na siyang makilala kung ano ang mga functions niya, paano mo siya gamitin mga idol, nandito na po yan lahat. So, anong gagamitin mong battery? So, ang battery nito mga idol is ganito din. 18650 mga idol, pero siguro brand new. Kasi ito nga bumigay na. So, pwede siya battery, pwede din siyang lagyan ng power bank. So, meron tayong ocular tube dito banda. So, yan. So, hopefully nakikita sa slant natin. So, ito mga idol, ocular tube. Or dito natin na-adjust yung ating eye relief. Ito yung main natin na pyesa. Ito din yung ating focus. So, dito may focus tayo. Dito natin nakukuha yung pag-clear ng image. So, ito yung iniikot natin para mag-focus siya dun sa image natin. So, ito naman yung IR light. So, ito yung mga idol, yung IR light na kabilit na dito para makita natin yung image din sa gabi. So, ito na mga idol, yung mga functions niya, yung keys niya, meron tayong power and record and menu and so on and so forth. Lahat yan mga idol, makikita nyo yan dito sa menu. So, ayan mga idol, napakaganda, napaka-sturdy, parang aluminum yung build niya mga idol. Dito naman banda sa kabila mga idol, meron tayo ditong saksakan ng ating USB Type-C. So, ito mga idol na unit, nakakabit sa power bank. So, ito wala po itong battery. So, ibig sabihin, kahit wala po siyang battery, working po lahat yan. So, basta meron lang kayong power bank. Or kung ayaw nyo naman make power bank, tulad ng siyempre, meron kayong wire dito sa gilid, pwede nyo siyang salpakan ng battery. So, nakita ko sa mga review ng iba mga idol na may mga magagandang klaseng battery, 40 minutes ang tinatagal nitong isang battery pag continuous use. So, ibig sabihin, pag dire-diretso mo siyang ginagamit, bibilis lang yung life ng battery mga idol pag meron kang IR light. So, malakas talagang lumamon yung IR light mga idol sa battery. So, ito yun mga idol. Dito naman sa IR light, merong function siya mga idol na zoom in, zoom out. So, mamayang gabi, titingnan natin, sa video na to, titingnan natin kung paano to gumagana, mga idol. So, ngayon, explain lang natin siya. Dito sa ilalim, mga idol, meron siyang Picatinny. So, pwede na siyang ikabit dito sa ating Picatinny rail. So, 20 mm ang Picatinny rail niya, mga idol. So, I advise, mga idol, kumuha kayo ng medyo mataas pang isa. And, kung halimbawa gusto nyo, kasi sa setup natin, masyado na siyang mababa. So, napakababa niya para sa atin. So, pwede nyo siyang iakyat pa ng kaunti, mga idol, para naman medyo maganda-ganda sa pagsilip natin. So, ito mga idol, medyo mababa. Nakalimutan ko kasi yung parang razor ko or pampataas. So, anyways, set up lang natin to. Wala nga akong ma-plinkingan dito na lata. So, nag-plinking lang ako sa tubig, tsaka
So anyways mga idol, makikita nyo yan mamaya sa video. So kung paano yung clarity, yung image quality nito mga idol nasa video. So ngayon mga idol, pupunta tayo dito sa likod. Kung paano natin to ma-operate or ano nga ba ang mga functions niya mga idol. So yan. So ito mga idol, ilalabas natin yung mga functions niya. Hopefully kaya ko sa isang kamay. So long press natin yung menu. Ayan. So, meron siya ditong contrast ratio, language, crosshair, process adjustment, video prompt, and mic, and playback mode. Ano ba ito? Tingnan natin. Date display, time settings, etc. 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 blah blah blah. Ayan. Yung gusto natin dito makita mga idol, itong crosshair adjustment. So, try natin i-okay. Try natin ibaba. So, kung may nakikita kayo mga idol na kulay puti na crosshair at red, yung kulay puti na yan is yun ang pinanggalingan ng unang 0 ng item. So, factory 0. Yan mga idol. So, ito naman mga idol, yung red is yung 0 ng ating unit. So, napaka-iksi lang ng difference mga idol. So, okay. Na-adjust yan mga idol. Okay. Dito siya na-adjust. Ito yung pataas. Ito yung pababa. And ito naman left and right. Yan. Ito yung okay para sa menu. So, yan. So, hindi na natin gagalawin ito. Alis na tayo dyan. So, yan. Meron din siya mga idol. Marami pang functions na nakikita nyo sa taas. So, meron tayo ditong zoom. Yan. Yan. Digital zoom. So, pag once na zino-zoom nyo siya, laging mag-pixelated po yung ating kuha mga idol. So, yan mga idol is 5 times zoom. So, yung makikita natin sa market mostly is 4 times lang po. Ito po is 5 times yung meron. And meron nitong night vision. So, ilalagay natin sa night vision mode. Ganyan na po siya kahit maliwanag yung kuha niya pag night vision. So, hopefully makita natin to mga idol na total darkness and makita natin kung anong effect niya mga idol kung gaano siya kalayo. Yung distance natin dito mga idol, yan na pole na yan or poste na yan mga idol. Ilalagay ko yung ating unit. Okay, saglit lang. Yung pole na yan is 65 yards. Yung dulo naman na mga idol is yung bakod na yan is 170, 180 yards na yan. So, sa cellphone ko kasi hindi siya nagki-clear. So, bibigyan ko lang kayo ng video kung gaano siya kalinaw or malinaw na ba para sa inyo mga idol yung kuha. Ayan. Ayan. Ito po yung unit pag na-set up na. Ayan. Ito yung sinasabi kong lalagyan ng SD card, micro SD. Ayan. Ito yung IR and ito yung ating focus. Ito naman mga idol is natatanggal ito na ay relate or ay itong piece na to mga idol is naalis po ito. Ayan. Naalis. And dito mo rin i-adjust mga idol yung inyong anong tawag nito? Yung inyong clarity sa mata, mga idol. Para malinaw sa inyong mata, ito yung pinipihit dyan. Yan. So, meron din siyang ocular adjustment, mga idol. Yan. Napaka sturdy. So, dito lang, ayan. Ito nakikita nyo nakakabit siya sa Picatinny. So, dito lang natin kailangan ng medyo razor or pampataas. Para naman mataas-taasan natin or maakyat natin yan, mga idol. Ganda. So, ayun na nga mga idol. Ngayon mga idol, papakita ko sa inyo kung gaano ka-accurate yung kanyang crosshair and yung kanyang, ang tawag nito, yung clarity ng image mga idol. So, alam ko hindi ako ganun kamangha sa quality ng sa image niya mga idol. Pero, yung camera kasi nito is naka-design para kumuha siya ng gabi. So, hindi po siya naka-design katulad ng mga glass natin sa scope, sa ordinary scope natin na mga HD ang tingnan kasi hindi siya naka-design para kumuha siya ng video sa umaga. So, ganun po yun. Sa pagkakaano ko lang ha. Kaya yung image quality niya talaga sa umaga is iba po talaga sa kuha niya sa gabi. Pero sabi dito sa specs is ito po ay 1080p na resolution ng camera. Anyways, meron tong mic yan mga idol. Ito pala is ano lang to, 3D printed itong part na to. Pero kabitan lang naman yan kung gusto mo maglagay ng extra IR light.
para naman yung mas malawak o mas maganda yung kita mo pag sa gabi, mga idol. Pero napakagaan ito. So, yung weight nito, mga idol, is I think 1/4 lang ng kilogram. Kumpara sa ating scope na gamit na 700 grams, mga idol, is ito 1/4, buo na siya. Eh yun, 700 grams, pag ikakarga mo pa yung night vision ng Discovery, isahaba yung inyong scope, mga idol. So, hindi sa atin bagay yon, hindi bagay dito. Kasi darating, makakaabot dito yung ating silipad. So, hindi na siya komportable. Pero napakalinaw din para sa akin. So, ayun, stay tuned lang kayo, mga idol, para sa kuha natin mamayang gabi. Ito siya, mga idol. So, kung nakikita nyo, ito yung poste niya na 65 yards. Then, ito yung 180 niya. So, yan. So, pag inatras natin yung IR, hindi nakikita yung malayo, yung 180. So, kita pa rin natin ito. So, ganyan siya, mga idol, paggabi. You know? So, hindi ko pa nakikita sa video kung halimbawa alisin natin edit natin yung video. Pero ito po siya. Ayan, pag may harang tulad nito, naharangan tayo ng isang puno sa gilid. So, napapansin yung mga idol na wala yung brightness or yung liwanag dun sa likuran kasi naharangan po yung IR light. Ayan, pag naka-open naman siya, so okay na ulit siya. So ito, mga idol, kung napapansin nyo, ito, alisin natin yung sagit. Ito, mga idol, is yung 120. Try natin. Ayan, mga idol, 120. Ganyan po siya, mga idol, pag gabi. So yan, kita na natin yung dulo. Yan, yung dulo. Ito yung 160, tapos yan. Ganyan po siya. So, need mo lang i-abante o i-atras, i-abante yung inyong IR light para makita nyo kung anong gusto yung klaseng liwanag. Kasi pag ganyan, mga idol, ayan. So, masyado na siyang maliwanag. Ayan. So, pag malapit lang siguro, yung ito, parang open yung kanyang ilaw. Pero napakaganda at so, meron din siyang function. Hopefully, makita natin. Ito yung number 1 ng IR light. So, may setting siya level 1. Ito yung level 2 niya. Try natin i-zoom yung level 2. Lakasan din natin. Ayun. Ganyan po yung ilaw ng level 2. So, ilagay natin sa level 2. Tingnan natin kung anong mababago. Yan. Nakita nyo, mas lumiwanag po siya, mga idol. So, try ulit natin i-zoom. I-zoom ito. Tingnan natin. Ayan. So, every time na zoom natin, so 5 times zoom na yan. So, naging pixelated siya. Try ulit natin kung kaya natin ito mapalinaw. So, sa magnification kasi, mga idol, digital magnification, may hirapan na talaga makita yung linaw niya. Pero pag inuro mo ganyan, yan. So, maganda ito, mga idol, na unit. Actually, ang ganda. Ang ganda. So, kailangan ko lang talaga angat ito kasi nahihirapan ako, mga idol, isilipin. Nahihirapan ako sumilip dito. Nahihirapan ko lang yung camera. Yan. Ito. Sakto-sakto lang. Yung hindi masyado nakafocus yung IR light. Sakto-sakto lang sa liwanag ng halimbawa may sinisikat ka dyan. Ito 65. So, sakto-sakto na yun. Kahit iurog lang natin ng konti lang. Kung gusto mo medyo niliwanag pa. Ayan, mga idol. So, ayun, kinagata tayo bukas. Yung susubukan naman natin, mga idol, is kung pag tinanggal natin ito, is kasi balik, is 0 pa din ba yung kanyang crosshair. So, papatayin natin, tapos, pero sa test ko, mga idol, 0 pa rin. Pero papakita ko sa inyo, mga idol, kung gaano ka ganda yung kanyang zeroing. So, bukas, mga idol, pag liwanag naman.
Thank you. Abangan yan mga idol. So ngayon naman mga idol, yung ito-test natin is kung kaya ba niya mag-hold ng 0. So dito mga idol, sa harapan ko, okay, bigyan natin ito ng isa, dalawa. Ito. Nakikita niyo yan, parang stick. So bakal yan mga idol, handle yan ng yung sa pag-araro. So hindi ko alam yung video kung against the light kasi tumitirik na yung araw mga idol sa unahan natin. Itong kuha mga idol is 5 AM. So try natin ito kung tamaan natin. Tapos alisin natin yung scope sa unit, tapos ibalik natin. Try natin kung kaya pa natin tamaan ito. Kung tamaan natin yun. Sige. Hit. So aalisin ko mga idol yung ating scope sa mount niya. Tingnan natin kung lilihis siya. Hindi ko papatayin yung recording mga idol. Tingnan natin kung lilihis siya. Naka-off kasi 0. Ayun, kung nakikita nyo, gumagana. So ito yung unit natin. Hindi makafocus eh. Ayan. So ito yung unit natin. So babalik natin ito. Dito tingnan natin kung kaya pa din niya mag-hold ng 0 or tatakain ba tayo dyan. So meron siyang dalawang hihigpitan dito, pero kailangan talaga natin dito mga idol is yung parang pataas ng unit kasi sa akin nahihirapan ako kung ba lang sa ibang unit kung sakto na siya. So ayan. So mga idol hindi ko ginalaw yung unit natin. Hindi ko nalit dito sa bipod saka sa lagaya niya. Yung pa rin siya. Tingnan natin kung tatama tayo. Hit. Ayun siya mag-hold ng 0 mga idol. Hit natin. Ano tayo? Parang gaptis na lang kasi. Hit. So yun mga idol, napakaganda. Kahit patayin ko yan mga idol na unit, kahit i-off natin yan, ganun pa rin talaga yung 0 niya. So natest ko siya simula kagabi hanggang ngayon mga idol. Natulog din naman ako syempre, pero ganyan siya. So yan mga idol, kung nakikita nyo yung liwanag niyan is hindi po yan naka-NB, daylight mode. Pero dito sa mata ko is hindi ko pa kayang kita na nakakita ng scope mga idol. So madilim pa. Bakit siya ganyan? So try natin ilagay yung NB. Yun siya. So pag night vision mode, tapos pag balik natin, so kasi hindi ko sa inyo mapapakita dito sa recording kung paano natin inaayos yung scope. Pero napakadali lang mga idol. Yung nangyayari lang is pag sinilip mo talaga siya ng sentrong-sentro mga idol, mapapansin mo yung reticle ng inyong scope mga idol is wala na po dun talaga sa gitna. So talagang gumagalaw siya mga idol. Anyways, hindi ka naman sisilip dun mismo sa gitna. So sisilip ka na kung asa na yung cross mo na pumunta. So ganun siya mga idol. Kaya napakaganda din pag maganda yung unit mo at hindi ganun ka hindi offset yung inyong unit, madali mo siyang makita mga idol. Ayan, may bababa. Ayan. Kita niyo mga idol. Yung distance nito mga idol is 120 yards. Subukan natin equal siguro. Ito na talaga yung clear niya. Yan yung clear niya para sa akin. So hindi na talaga siya ganun ka linaw. Ganun kalayo mga idol. Tingnan natin. Isa pa. Ayan. So try ko
Hanapin yung lilinaw nyo dito. So, ito na lang. So, ito lang mga idol. Sa mata ko. Hindi ko na siya makilala. Pero kita ko lang na ibon mga idol. So, hindi ko alam kung bakit nawala yung recording ko. Sige mga idol. Stay tuned lang.